Magandang hapon muli sa inyong lahat. Maging ang lahat ng sumusubaybay sa ating gawain at ministry at walang sawa na tumutulong o sumusuporta ay aking ibinibilin. Ang Panginoon lang po ang siyang gumante at magbuhos ng mga pagpapala sa inyong buhay bilang kapalit ng inyong generosity at kagandahang loob na ginagawa sa akin. So ang gawain sa Panginoon ay kailanman hindi natin kayang tumbasan sapagkat ang usapan dito ay buhay na walang hanggan. So marami ang nagbabaliwala pero hindi na titinag ang salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Hindi mawawala ang maliit na kudlit sa alituntunin o sa batas ng Panginoon hanggat hindi ito nagaganap. So ano ibig sabihin nun? Yung paborito nating verse, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes will not perish. So, yun po yun, no? Ang sinumang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay nananatili. Hindi nagbabago yan, no? Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang fulfillment ng sinasabi ng Panginoon ay ang muli niyang pagbabalik. Na paborito rin nating verse, John 14, in my Father's house there are many mansions, sabi ng Biblia, di ba? If it were not so, sa bahay ng aking Ama ay may maraming, sabi diyan, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsampalataya kayo sa Diyos at magsasampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay may maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko na sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda kayo, ang Panginoon mismo ang kahanda, upang ipaghanda ko kayo ng dakong paroroonan o dakong kalalagyan, at kung ako'y pumaraon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muli akong paparito o muli akong babalik upang kayo'y tanggapin ko sa aking sarili. So very personal yon, ano? Yung gagawing salvation ng Panginoon, siya mismo ang kukuha. Kung saan ako naroon, doon naman kayo pumaroon o dumuon. Yan. So huwag natin kalilimutan, no? Ang Panginoon ay hindi sinungaling. Every word or promise na ginawa ng Panginoon ay ipupulfill niya yan. Gagawin niya yan 100%. So ngayon po, ang pag-aaralan natin ay nakalagay ang ating teksto sa 2 Corinthians. 2 Korinto, chapter 11. Yan. So ang titulo ng ating pag-aaralan, ang maniwala sa isang kasinungalingan, ito ay pandaraya. To believe in a lie is a deception. Kasi maraming nagtuturo na although totoo yung sinasabi nila na ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay galing din sa Diyos, no? Pero ang tao, meron siyang natural na response sa mga taong lalapit sa kanya upang magbigay ng mensahe at siya ay paniwalain. So, whether ito ay tao ng Diyos or whether ito ay kaaway, so isang approach niya, ano yung approach? Magsasalita siya para himukin yung tao at sa ganung paraan ay mapasunod sa kanyang kagustuhan. So ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Siya raw ay natatakot doon sa mga taga-Korinto na baka sila ay magaya kay Eva na kung paano sa katusuhan ng ahas siya ay nalinlang. No? At
nailigaw. Oh. Kaya ang sabi niya, kagaya ni Eva na nailigaw o nadaya ng ahas, kayo rin naman ay mailigaw mula sa inyong sincero at dalisay na devotion kay Hesus Kristo. So bakit ganon? Kasi ang kasunod nun, binibigyan sila ng babala ni Apostol Pablo na kung meron na darating sa inyo at maghahayag ng ibang Kristo, na kakaiba kaysa sa aming inihayag na sa inyo, at kung meron din magdadala ng ibang espiritu na hindi katulad ng espiritu na tinanggap ninyo, at kung meron magdadala ng ibang ebanghelyo, at inyong tanggapin, no? Sabi diyan, from one you accepted, dati nyo nang tinanggap, you put up with it readily enough. So yun ang kinatatakot ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Pero ano ibig sabihin ni Apostol Pablo dyan? Mailigaw sila. Yung kanilang sinserong pananampalataya at dalisay na pananalig sa Panginoon Kristo, kapag sila ay naialis doon at naituon sila sa iba, maiaalis din sila sa kaligtasan. Yun ang ikinakatakot ni Apostol Pablo pag sila ay nadala. Kaya makikita ninyo ang gospel at ang message ng pananampalataya o message ng kaligtasan ay very certain, direct and certain. At iyon ay nakatuon lang, walang iba kundi sa Panginoon Kristo. Kaya huwag kayo magpapaniwala sa marami ng nangangaral. Kaya pag hindi nila na-pick up yung tunay na mensahe na galing mismo sa Panginoon Kristo, ay madadala sila sa ibang pananampalataya. Kaya makikita ninyo na napakaraming denomination. May Jehovah's Witness, may Mormons, mayroong Seventh-day Adventists, mayroong Christian Science, na yung kanilang mensahe ng ebanghelyo o mabuting balita ay iba. Kaya paulit-ulit natin itong pinag-aaralan para mapirme sa inyo yung tamang mensahe. Ano ba yung mabuting balita? Ano ba yung ebanghelyo? Ito yung ebanghelyo. Sa unang Korinto chapter 15. Yan yun. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Now I would like to remind you, Tagalogin natin, ngayon pinapaalam ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo. Ano yun? Na sa inyo'y aking ipinangangaral. Ano yung pinapangaral niya, mabuting balita o ebanghelyo? Na inyo naman tinanggap, mga taga-Korinto, na siya naman inyong tinayuan o pinanghawakan o pinanatilihan. Na sa pamamagitan, unawain nyo sa pamamagitan ng ebanghelyo na yon, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung matyaga o mahigpit ninyo itong iniingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ibig sabihin, yung pinangaral na salita, yung pa rin ang pinangahawakan nila, yung pa rin ang pinanaligan nila, maliban na kung kayo ay nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ano ibig sabihin ng nagsisampalataya ng walang kabuluhan? Narinig nila pero binaliwala lang nila yon. Hindi nila iyon iningatan, hindi nila iyon pinanghawakan. Hindi nila iyon isinabuhay. Basta siya meron lang relihiyon. Tapos na. Ang ibig sabihin ng pinanaligan, yung mensahe na ibinibigay ng Biblia galing sa Panginoon, malinaw sa kanya yon. Ano yon? Ano yung malinaw na mensahe ng kaligtasan? Iyon yun, no? Sapagkat ibinibigay ko sa inyo, una sa lahat, ay akin naman tinanggap. Ano yung ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay si Kristo. Na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan, ayon sa kasulatan, at siya ay inilibing
at siya'y muling binuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y nagpakita kina Cephas at saka sa 12, pagkatapos ay nagpakita sa mahigit sa 500 kapatid, na paminsan na ang karamihan sa mga ito ay nangangabuhay hanggang ngayon, tatapot ang ilan ay mga natulog o namatay na. So, ano ibig sabihin nun? Yung ebanghelyo na yun. Malinaw sa kanila na si Kristo ay pumarito at namatay, na crucified at namatay. Ano ang kanyang ikinamatay? Ang kanyang ikinamatay ay sa kasalanan. Pero siya ay walang kasalanan. Pero pinilit siyang patayin dahil sinasabi nila na siya ay mandaraya, na siya ay namumusong o nagbablasphemy sa Diyos. Pero ang totoo, hindi siya. Lahat siya ay walang kasalanan, siya ay hindi sinungaling, siya ay hindi namumusong sa Diyos. Lahat yun paratang lang. Pero inalaw ng Diyos yun na siya ay mamatay dahil itinakda ng Diyos na yung kamatayan niya ay kamatayan sa kasalanan. Ngayon, kaninong kasalanan? Hindi sa kanya. Ito yung hiwaga ng kaligtasan, kundi sa mga taong sasampalataya. Iyon ang kagandahan dyan. Magkakaroon ng pagpapalit, exchange. Diba? Iyan yung, kaya sinabi ni Apostol Pablo yan, ayon sa kasulatan, kasi ang kasulatan ay isang pamoso dyan, ay yung Isaiah 15, Isaiah 53, na siya ay nasugatan. Anong dahilan? Dahil sa atin. Ang dahilan, hindi siya. Ang dahilan, tayo. Yan yun. Ayan. Ha? Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman ay gaya ng isang pinagkublihan ng kanilang mukha o pinagtataguan ng kanilang mukha ng mga tao. At siya'y hinamak, hindi man lang binigyan ng kahalagahan. Tunay nga, tunay nga na kanyang dinala ang alin? Ang kanyang kasalanan? Tunay nga na dinala niya ang ating mga karamdaman, pati ang ating kasakitan, at dinala ang ating mga kalungkutan o kapanglawan. Gayon may ating ipinalagay na siya ay pinalo o sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Pinarusahan siya ng Diyos dahil iniisip nila na siya pinarusahan ng Diyos dahil siya ay mandaraya. Pero hindi. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalansang kasalanan. Siya ay nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa na dapat ay para sa atin, na magbibigay sa atin ng kapayapaan, ay inilapat sa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, tayo ay nagkaroon ng kagalingan. So nakita nyo? Yung exchange. Siya ang pinalo, ikaw ang may sala. So yan yung mabuting balita, sinasabi. Sa maikling salita, imbis na tayo magpasa ng ating kasalanan, siya ang nagpata. At ang pagbabata niya, hindi simple. Buong buhay at buong pagkatao niya, ibinigay niya. Pati dugo niya, inilatag niya. Dahil sa pagbubo ng dugo, itinakda na rin ng Diyos yan, na ang dugo ay ginagamit para matakpan ang kasalanan. So yan ang malalim na kaisipan ng Diyos kung paano babayaran ang ating kasalanan. So balik tayo dito kay Eva. So, yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina tungkol sa pananampalataya o faith or belief, paniniwala o pananampalataya or pagtitiwala, no? Dahil itinuturing lang natin yung pananampalataya o paniniwala patungo sa Diyos. Pero kadalasan, hindi natin itinuturing na yung ating paniniwala ay pinupunta rin natin sa dyablo. Na ginawa ng ahas kay Eva. Di ba? Nang lumapit yung ahas kay Eva, sinasabihan siya na
ah, kung nalalaman niya yung kautusan na binigay ng Panginoon na hindi na bawal kumain ng anumang bunga diyan sa halamanan. So nilinaw ni Eva, pwede kaming kumain sa lahat ng bunga ng kahoy maliban lang sa isang puno na nariyan sa gitna ng halamanan, puno ng pagkaunawa ng mabuti at masama. Dinagdagan pa niya na hindi namin pwede itong hawakan pa. Ngayon, dinaya na siya roon ng Diablo. Na sabi niya, the moment daw namin kainin yan o hawakan, mamamatay kami. No? Ang sabi ng Diablo, hindi kayo mamamatay. Kundi, magiging parang Diyos kayo. Malalaman nyo ang mabuti at masama. So nakita nyo? Yung katotohanan na ibinigay ng Panginoon doon ay simpleng-simple lang, huwag nyo hawakan, ay huwag nyo kakainin yan. The moment na kainin niya, mamamatay kayo. Alam na kagad kung anong kahinatnan. So, pinapilan yun ng Diablo. Nagdagdag lang siya. Ang dinagdag niya, alam niyo kung ano? Hindi. Sabi yan, mamamatay ka, sigurado, you'll surely die. Ang sabi ng Diablo, you will not, yun na dinagdag niya, you will not die. Pero, magiging parang Diyos ka, malalaman mo mabuti at masama. So, ito yung natural na temptation sa isang tao na gusto niya maging kapantay at katulad ng Diyos. Ay nilinaw na ng Panginoon. Tandaan natin, no? Nililinaw ng Panginoon. Iba ang Diyos, sabi ng Diyos, ako lang ang Diyos, wala akong katulad. So, kailangan maintindihan na natin yon. Iba ang manlilikha sa nilikha. Ang manlilikha, walang naglikha sa Kanya. Lagi siyang naririyan. Pero tayo, kailanman, hindi tayo pwedeng maging katulad niya kasi may lumikha sa atin. Siya ay pangwalang hanggan, tayo ay may katapusan. Eh, hindi na tayo pwedeng maghangad na matulad sa Diyos dahil ang Diyos, kailanman, hindi mo pwedeng gayahin. Kaya yung sinasabi ni Satanas, pandaraya yun. Pero nung sinabihan, nung sinabihan yung ahas at tinupad naman ni Eva yung sinasabi ng ahas, anong sabi ni Eva? Ang ahas, dinaya ako. Tingnan niyo yung salita, the serpent deceived me. Pero kung babalik ta rin mo, ginawa ng ahas na siya ay mapaniwala. Kaya nagsasabi rin siya ng ibang paksain, ng ibang bagay. So doon siya hinihimok sa ibang bagay. Pinapaniwala siya sa ibang bagay. Kasi pinukuha yung kanyang paniniwala. Kaya sinasabi natin, may paniniwala, pwede mo ibigay dito, pwede mo ibigay sa Diyos. Depende sa mensahe na binibigay sa iyo. Pero tandaan natin, pag-usapan tungkol sa Diyos at tungkol sa mga bagay na nasa langit, dalawa lang usapan na yun. Ano yun? Totoo at hindi totoo. Ang totoo isa lang. Ang totoo galing sa Diyos. Kung sino bang papapil sa salita ng Diyos, 100% hindi na totoo yun. Pero yun nga, no? Inalaw ng Diyos yun. Dahil gusto ng Diyos, ang tao, bagamat siya walang kasalanan, banal pa siya, pero isang katangian na alam ng Diyos sa tao, at sigurado siya at inalaw niya na yung tao ay babagsak. Alam ng Diyos, anong katangian meron ng tao sa umpisa ng kanyang pagkakalikha? Ano yun? Immature. At sa kanyang pagiging immature, marami pa siyang hindi naunawaan ng mga bagay-bagay at katotohanan patungkol sa Diyos, patungkol din sa manlilinlang. Pero ang malinaw, nagawa ng ahas na siya ay mapaniwala sa pagsasabi ng katotohanan
Ah, na sa pagsasabi na siya nagsasabi ng katotohanan. Kita niyo? Ang sabi niya, hindi. So, nagbibigay siya ng panibagong katotohanan. Sabi niya, hindi ka mamatay. So, pinapapila ng Diablo na siya ang mas totoo kaysa doon sa sinabi ng Diyos. Hindi ka mamamatay, kundi magiging parang Diyos ka. Malalaman mo ang mabuti at masama. So, doon sa salita na yon, maunawaan ninyo, pag talaga pinag-isipan mo ng malalim, parang may pinagkakait ang Diyos. Intindihan niyo? Parang may bagay na pinagkakait ang Diyos doon sa mga bagay na yan. Na hindi pa sila parang Diyos. Kasi pag kinain mo, magiging parang Diyos ka. So parang may pinagkakait sa kanila. At pangalawa, pinapapilan ng Diablo na siya ang talaga nagsasabi ng katotohanan. Ngayon, ang nangyari, dinaya ba ang Diablo? Ay, dinaya ba si Eva ng Diablo? Tama, dinaya. Pero sa ibang pananaw, ano yun? Nanalig ba siya o sumampalataya ba siya sa Diablo? Naniwala siya. Nanalig siya. Kaya siya sumunod. So, naniwala niyo? Naniwala siya. Sabi ko rito, Eve believed the serpent's lie. Pero, hindi sinabi ni Eve na, naniwala ako, hindi. Kasi alam na niya na hindi maganda yung resulta. Nung siya naniwala, hindi maganda yung resulta. Kaya ang salita niya, hindi naniwala. Dinaya ako. Intindihan niyo? Dinaya ako ng ahas. Ngunit sinabi ko dyan, sinabi ni Eva, ako ay dinaya ng ahas. Kaya niya nasabi yun na siya dinaya. Hindi niya sinabi na ako yung naniwala sa kanya. Kundi kabaliktaran ng nangyari. Dinaya ako ng ahas dahil alam niya na kaya siya nagsalita na dinaya siya dahil iba yung consequence ng kanyang ginawa. Negatibo. Hindi maganda yung resulta ng kanyang nagawa. Kaya ang sabi niya, nadaya ako. At patuloy nangyayari ngayon yan. Maraming tao na pinipilit kayong paniwalain. O ito, pero to, ingatan mo to. Pero bago ko ipagkaloob sa ito, bigyan mo muna ako ng garantiya na kaya kong balikan yan sa iyo. Ano yung garantiya? Lahat ng suot mo, ibigay mo sa akin. Napaniwala siya. So matapos makuha niya lahat ng bagay na dala, alahas, pintas, tapos ilang pang pera, di niya natagpuan yung tao nagpatiwala sa kanya ng budol. Ngayon, ano sasabihin ng lalaki na nabudol? Nadaya ako. Pero ang totoo, napaniwala siya. Napaniwala siya. Ganyan din nangyari kay Eva. Nadaya siya dahil, kaya niya nasabing nadaya siya dahil negatibo yung naging resulta sa pagsunod niya. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ang puso ay higit na mapandaya. So nakita niya? Pag nadaya ka na hindi pala totoo, nalinlang ang puso mo, bali yung buong pagkatao mo, nadadaya na rin. Intindihin nyo? Pag nadaya yung puso mo, napusunod ka, yung buong pagkatao mo ay nadaya na rin. At yung tao na nadaya, na yun ay pinaniwalaan niyang totoo, ipapamuhay niya na yung bagay na yun na pinaniwalaan niyang totoo na hindi naman totoo. So, ano ibig sabihin? Patuloy niyang dinadaya ang sarili niya. Ano na ang nandadaya sa kanya? Yung puso niya. Dahil napaniwala siya sa
hindi totoo. Naintindihan niyo? Katulad lang, ordinaryo, yung alam naman natin ngayon na ang Diyos ay hindi nananahan sa mga bagay na gawa ng kamay. Pero marami pa rin tao na patuloy na sumasamba sa mga gawa ng kamay, mga Diyos-Diyosan. Oh, anong tingin mo ron? Di ba patuloy silang dinadaya? Sino na ang nadaya sa kanya? Yung sarili na nila. Yung puso na nila ang dumadaya sa kanila kasi pinaniwalaan nila yung hindi totoo. At patuloy nilang pinamumuhay yung hindi totoo. Kaya sinabi ng Biblia, ang puso ay higit na mapandaya sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya wag mong ipapaniwala ang puso mo sa hindi totoo. So, ang pananampalataya o paniniwala ay pagtanggap sa mensahe na narinig na iyong itinuturing na totoo. So, kahit yan ay kay Satanas, kahit yan ay sa mensahe sa Biblia, pero pag tinanggap mo, the moment na tinanggap mo, nagkaroon ka ng pananalig doon o paniniwala doon. Dahil sa mensahe na tinatanggap mo na iyong itinuturing na iyon ay totoo. Kaya makita mo ang tao ngayon, pag nagkapulong-pulong, dito kami kasi mas tama dito. Marami kami. Sabi naman ng Mormons, hindi, mas tama kami. Kahit niya, lahat sila tama. Sabi naman ng mga Jehovah, mas tama rin kami. Kaya ang tanong, alin ang tama? Saan ang tama? Ang tama ay ang Panginoon. Siya ang katotohanan lang. So doon ka pupunta. So dito sa pangyayaring ito, tandaan natin, no? Pwede na tayong makagawa ng gabay natin o ng rules natin para sa ating sarili upang makuha natin yung buong katotohanan. Sabi ko dito, here we can make a rule for ourselves that we cannot get a whole truth except from God alone. Dahil sa example na nangyari kay Eva, na akala niya ang ahas ay nagsasalita ng katotohanan, pero nung siya naniwala sa ahas, ay naging negatibo yung consequence. So, doon pa lang, na wala kang pwedeng pagkunan ng buong katotohanan tungkol sa buhay natin. Sa Diyos lang. Huwag kang makikinig sa iba. Sa Diyos lang. O kaya, sinabi ko rin dito, kahit gumamit yung tao o yung sino man ng salita ng Diyos, pero huwag kang maniniwala kapag ang salita ng Diyos ay masumpungan mo sa bibig ng kaaway o ng hindi mananampalataya. Si Satan, ginamit niya yung Word of God. Ginagamit niya yung Word of God para panlilang. So, tandaan nyo, no? Madali gumamit ng Word of God. Kahit ang kalaban gumagamit ng Word of God, pero iyon ay ginagamit niya panlilang. So ngayon, matapos nangyari yan, tingnan nyo ha, matapos nangyari yan, yung kay Adam, nangyari na. So dito nyo na makikita kung anong kapangyarihan meron ang paniniwala. Bakit? Bakit ko sinabi yun? Kasi kung ano ang pinaniniwalaan mo, dadalhin ka sa lugar ng mga bagay na pinaniniwalaan mo. Nakita niya? Kung ang paniniwala mo ay ang drugs maganda sa katawan mo at masaya ka lagi, ay doon ka, marami ka pang pera. Yeah? Kung ang paniniwala mo ay ang pagkamkam ng maraming pera ay lubos na makapagpapaligaya sa iyo. Maraming gumagawa yan, lalo ngayon, nakita natin sa ating gobyerno. Yung budget na nilalagay nila milyon-milyon, pinapadali na nila sa bag, papunta sa bahay nila. So, yun ang paniniwala. Kung ano yung paniniwala mo, doon ka dadalhin.
Iyon ang kapangyarihan ng paniniwala. Sinabi ko rito, now you see the power of belief to yourself. It will take you to where and what you believe in. Dadalhin ka talaga sa lugar ng iyong pinaniniwalaan. So kay Eva Tadan, sana, dahil naniwala sila sa dyablo, sana sila dinala. Dinala na ang sangkatauhan, ang henerasyon ng mga tao, sa pagbagsak sa pananampalataya sa Diyos. Sila ay itinakwil sa Garden of Eden, pinalabas na sila sa Garden of Eden. Saan pa sila dinala? Pumasok na ang kasalanan at ang kamatayan sa mundo. Kaya dumami ang mga masasamang gawain. Ano pa? Napailalim pa sila sa kapangyarihan ng dyablo. Sa simpleng paniniwala niya sa dyablo. Nakita niya? So ganun din, yung sinasabi ko kanina sa inyo, paniniwala ka tungkol sa drug, paniniwala ka sa pagkamkam ng maraming pera, o naniniwala ka sa pita ng laman. Nakikita ninyo? Tinan niyo yung nalimutan ko na yung lalaki. Patay na ngayon, tanda na siya. Siya ang nagtatag ng Playboy. Kaya lahat ng babae nakapila sa kanya. Patay na yun, yung founder ng Playboy. Ngayon, marami na lang pinapakita sa YouTube. Ibinabarandin yan nila yung mga babae dito. Para bang alahas nila. Okay? So, may sinasabi sa Biblia, mayroong sinasabi ang mga Kristiyano na may mga nagbabackslide daw. Kristiyano na yan, matagal na siyang nasa pananampalataya. Matagal na ko lang nakikita yan sa iglesia. Pero one time, nakita ko parang ayaw na magsimba. Umaalis na. Pero ni-research ko, tingnan nyo, ni-research ko, sa New Testament, walang word na backsliding. Hindi ginamit ang salitang backsliding. Sa Old Testament lang. O, tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo. Dito. O. Yan. Backsliding. Yan, buong Biblia yan. Buong Biblia. So nakita nyo, Isaiah at saka Jeremiah lang ang may gumamit ng word. Old Testament yan. Sa King James, mas marami yung word na backsliding. Ang dami. Hanggang sa Hosea. Pero lahat yan ay nasa Old Testament. Wala kang makikitang New Testament dito. So hindi ginagamit yung backsliding sa salita sa New Testament. Bakit? Sabi ko there is no word backsliding used in the New Testament. In the New Testament, it's either, ang konsepto sa New Testament, it is either you believe in the first place or not. Naniwala ka sa unang pagkakataon o hindi. Kahit na matagal ka sa loob ng iglesia, pero sa unang pagkakataon na punta ka sa iglesia, hindi ka naman nananampalataya. Hindi ka talaga nananampalataya. Naintindihan niyan? Yun ang sinasabi ni John sa John chapter 6. Tingnan niyo sa John chapter 6, verse 64. Ano sabi riyan sa John chapter 6, 64? Dito, ang usapan sa John chapter 6, ang usapan dyan ay tinapay ng buhay. So marami ng estudyante na sumusunod sa Panginoon Kristo. Pero nung nagturo ang Panginoon Kristo, ito ang turo ng Panginoon Kristo para makita natin sa word. Yan. Sa 48 muna. Yan. Nagpakilala ang Panginoon sa verse 48, ako ang tinapay ng buhay. Ang inyong mga ama o ninuno ay kumain ng mana sa ilang, pero namatay sila.
Ngayon, sabi ng Panginoon, ang tinapay na ito na bumaba mula sa langit, ang sino ang kumain ay hindi na mamamatay. Ha? So nakita niyo? Pinapaliwanag, may ibang tinapay na pinapaliwanag si Jesus Christ. Pag kinain niyo itong tinapay, ang tinapay na kinain ng inyong mga magulang ay mana, pero namatay din sila. Pero mayroong isang tinapay na bumaba mula sa langit, pag kinain niyo ito, ay hindi kayo mamamatay. So, interesado sila. Ngayon sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Ako, ayan o. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Ang tinapay na ibibigay ko para magkaroon ng buhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ang aking flesh. Ha? Ngayon nagtalo-talo. Alam ng mga Hudyo kung ano ibig sabihin ng Panginoon. Mahirap isipin nga ng aking laman. Pero tama sinasabi ng Panginoon, ibibigay niya talaga ang laman niya. Pero hindi para ngat-ngatin ng ngipin. Ibibigay niya ang kanyang laman doon sa krus ng Kalbaryo. Yan ang ibig niya sabihin. Pero ang hindi lang maintindihan, yung salitang, kainin niyo ang aking laman, kayo magkakaroon ng buhay. Ito ang ano diyan, ito ang wisdom ng Panginoon sa salita. Oh. Kaya sabi diyan, nagtalo-talo yung mga Hudyo at sinasabi, paano ibibigay ng tao ito ang kanyang laman para kainin natin? Alam nila yung cannibalism yun. So inulit ulit ng Panginoon sa verse 53, truly, truly, I say unto you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, dinagdagan pa ng dugo. Wala kayong buhay, you will have no life. Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At siya ay ibabangon ko sa huling panahon. Sapagkat ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako ay sa kanya. Ha? Kagaya ng isinugo ako ng Ama, ako ay nabubuhay sapagkat ako ay nabubuhay dahil sa Ama, sa Amang Diyos na nasa langit. Ganon din, ang sino mang kumain sa akin, siya rin ay mabubuhay dahil sa akin. Ha? Ang tinapay na ito na bumababa mula sa langit, hindi katulad ng tinapay na kinain ng inyong ama at namatay sila. Ang sino mang kumain sa tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. So sinabi ng Panginoon ito sa sinagoga na nagtuturo siya sa lugar ng Capernaum. At sinabi ng Biblia, marami sa kanyang mga disipulo na yan, ang ibig sabihin ng disipulo ay mga estudyante niya. Ang tunay na word niyan ay matetes. Ibig sabihin ng matetes, mga estudyante. Ha? Nang marinig nila yon, ang sabi nila, mahirap na turo to. Sino makikinig dito? Yan, this is a hard saying. Sino makikinig dito? Ngunit si Jesus, nalalaman niya, ang kanyang mga disipulo ay nagmumurmur din, nagkakagulo rin sila. No? Kaya sinabi ng Panginoon, natitiso din ba kayo sa sinabi ko? Sabi niya sa mga disipulo. Kasi mga disipulo rin, nag-argumento na rin sila. Hindi rin nila maintindihan. Ano ba ito si Lord Jesus Christ? Nagiging cannibal na ba tayo ngayon? Papakainin niya tayo ng kanyang laman? Painumin pa niya ng dugo? At doon daw tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Cannibalism to. Sabi ng Panginoon, kayo ba ay natitiso dahil dito? Then what if you see the Son of Man? Paano kung makita niyo ang anak ng tao na umakyat patungo kung saan siya nanggaling? Sabi ng Panginoon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ngunit ang laman ay walang kabuluhan. Ang salita na sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo ang hindi naniniwala. Ito yon. Ngunit may ilan sa inyo ang hindi naniniwala. So, pinaliwanag ni Apostol Juan,
Sapagkat nalalaman ni Jesus sa simula pa lamang kung sino ang tunay na, kung sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang sumasampalataya at kung sino ang magkakanunod sa Kanya. So nakita niyo, alam na ni Hesus Kristo sa umpisa pa lang kung sino talaga ang tunay na naniniwala o sumasampalataya. Yan ang sinasabi ko. Kahit matagal ka nang kasama ni Jesus Christ, pero in the first place, hindi ka sumampalataya. Iba kasi yung sumampalataya. Sumampalataya ka, ang unang mangyayari, ang taong, alam mo talaga ang taong sumampalataya, ano ang katangian ng isang taong sumasampalataya. Ha? So, tama yun. Okay. Ano pa? Pag sumasampalataya ka, halimbawa sa Panginoon sa Kristo, ang number one reaction niya, pag ikaw ay sumasampalataya, tinatanggap mo lahat ng sasabihin niya. Naintindihan mo o hindi mo naintindihan. Hindi ka nakikipag-argumento. Hindi mo siya. Naintindihan niyo? Hindi mo itinatakwil. Sabi ng iba, mabigat na katuruan to, sino makikinig dyan? Nakita niyo? Inaharangan na nilang ganyan. So alam na ng Panginoon, hindi talaga naniniwala yung mga tao na yun dahil ayaw tanggapin yung salita ko. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman niya, kaya sinabi ng Panginoon diyan, no? Kaya sinasabi ko na sa inyo nung una, ang lumalapit sa akin, yaon lang ibinibigay ng Ama. Ang ibinibigay ng Ama ay yaon lang lumalapit sa akin. So malalim yun. Kailangan pa ba ikaw ay hawakan ng Diyos Ama o doon ka kay Jesus Christ? Hindi gano'n. Yung pinapaliwanag ko sa inyo last time. Nasa 44 yun. Yan. Sabi nila sa 41, walang lalapit sa akin maliban na sila ay dali ng Ama sa akin. At sila ay itatayo ko sa huling panahon. So, sino yung lalapit kay Jesucristo? Nilinaw ng Panginoon niya sa verse 45. Kayo at silang lahat ay tuturuan ng Diyos at ang sino mang nakarinig at natuto. Hindi sila dapat mag-reject. Ang hirap naman ang teaching mo. Yan? Hindi. Lord, ano ba ibig sabihin mo? Ganun dapat ang attitude. Mahirap yung turo mo, pero ano ba ibig mo sabihin? Interesado kami rin sa buhay na walang hanggan. Hindi namin pwedeng baliwalain ang ibinibigay mong buhay na walang hanggan. Kaya lang, naintindihan namin, kakainin namin ang laman mo, at saka inumin namin ang dugo mo. Iyon ba talaga intention ni Jesus Christ nung sinabi niya? Saan ginawa ni Jesus Christ yung tunay na pagkain ng laman at dugo? Saan? Communion! Sa communion. Dinala sila sa communion. Sa huling, bago siya ma-crucify, sabi niya, ito ang aking katawan. Ibinibigay ko sa inyo, kainin nyo, at ito ang aking dugo, ang tipan, ang bagong tipan, ang bagong covenant sa aking dugo. No. Alam naman ng Panginoon, hindi niya papakainin literal. No? Ikaw nang unang pumugat sa atin. Ikaw nang unang pumugat para ikaw nang unang magkaroon ng buhay na walang. Hindi naman ganun eh. Kaya lang, sabi ko sa inyo, may way ang Panginoon para malaman niya kung sino yung tunay na sumasampalataya sa hindi sumasampalataya. Doon pa lang, sinabi na ng John the Beloved, alam na ng Panginoon sa umpisa pa lang kung sino talagang tunay na sumasampalataya sa hindi sumasampalataya. Yan ang sinasabi ko. No? Walang backsliding, either you believe in the first place or hindi ka talaga tunay na naniniwala sa umpisa pa lang. Kaya kahit ka magtagal sa iglesia, hindi ka mananampalataya. Kahit na ikaw ay marunong at mahusay kumanta, pero hindi ka talaga tunay na sumampalataya sa umpisa pa lang, hindi ka mananampalataya. Kahit ikaw ay pastor pa, nagtuturo ka na, pero hindi ka talaga sumasampalataya, iba talaga yung sumasampalataya. Iba yun.
kinukuha mo ang salita ng Diyos, nilalagay mo sa puso mo, at iyon ay totoo sa iyo. Hindi pwedeng palitan. Naintindihan niyo? At sinusunod mo na, ipinapamuhay mo na. Yun ang ibig sabihin na sumasampalataya. Eto mga taong to, tinuturuan pa lang, nag-umpisa pa lang magturo ang Panginoon ng kakaibang klaseng pagtuturo, isa-isa na kagad na nire-reject. Ibang turo yan, masamang turo yan, malalim na turo yan, matigas na turo yan. Sino ang tatanggap niyan? Oh. Kaya nga sinabi ko rito, ang tunay na pananampalataya ay magbubunga o manggagaling saan? Kapag ikaw ay nagkaroon na ng mabuting kaalaman doon sa nagsasalita. Meron ka ng, kahit na magsalita siya ng malalim, pero may naiintindihan ka na iba ito. Katulad ng centurion. Nung lumapit yung centurion, sabi ng centurion, Panginoon, pagalingin mo yung aking alipin, may sakit. Sabi ng Panginoon, pupunta ako. Lord, huwag ka nang pumunta. Hindi ako karapat-dapat na pumunta ka sa tahanan ko. Magsalita ka lang. Sabihin mo lang ng salita. Paano nasabi ng centurion yun? So, magsabi ka lang ng salita. Ngayon, pinaliwanag ng centurion. May naintindihan siya tungkol sa authority. Sabi niya, ako rin ay pinuno. May mga tao ako sa ilalim ko. Pag sinabi ko sa isang tao ko, gawin niya yan, gagawin niya. Pag sinabi ko sa isang tao, pupunta siya. Yun ang power ng authority sa salita ng pinuno. Pag nagsalita ang pinuno, nangyayari, ginagawa. Iyon ang naintindihan ng lalaki na centurion kay Jesus Christ. May authority si Jesus Christ sa salita. Kaya naniniwala siya. Iba ito. Yung mga tinuturuan na kumain ng tinapay ng aking laman, nakikilala ba nila kung sino nagsasalita? Hindi nila nakikilala yun. Kaya nga sinasabi ko, ang tunay na pananampalataya ay manggagaling kapag ikaw ay mayroon ng mabuting kaalaman sa nagsasalita at sa katotohanan ng mga sinasabi niya. Si Jesus Christ, hindi nila nasumpungan ng... Wala ka mababasa sa Bible na sinabi ni Jesus Christ. Ay hindi, kalimutan nyo na yung sinabi ko noong una. Hindi totoo yun, mali yun. Ito ngayon sasabihin ko, mas tama. Wala kayong mababasa. Lahat ng sinasabi niya, diretso, totoo yun. Wala siyang paulit-ulit. At kapag binibigyan niya ng diin ang kanyang ang salita, dalawang beses niya sinasabi, katotohanan, para lang maintindihan mo. Oh. Kaya kakaiba ito. Pero hindi nila, yung mga sumusunod sa kanya, hindi nila nakikita yun. Nakikita lang nila si Jesucristo na isang ordinaryong tagapagturo lang. Pero yung kapangyarihan at yung kaluwalhatian na talaga nakikita, na sinabi ni Apostol Juan, nakita namin ang kaluwalhatian ng isang tunay na anak ng Diyos. Nakikita nila, iba ito. Sabi ko sa inyo, kung tayo ay nabuhay kasabay ng Panginoon sa Kristo, sabi ko nga, laging mulagat ang mata ko dahil lagi ako nabibigla. Sabi, yung mautusan ka, manghuli ka ng isda, ang unang isda, may lamang pera. Hindi ka magulat. Ha? Nung maghahanda na sila ng Passover, na pagkain, lumabas kayo doon, may masasalubong kayong tao na nagbibitbit ng tubig. Sumunod kayo at dadalhin kayo sa isang kwarto na nakahanda na. Sila hindi nila alam, pero ang Panginoon alam. At yung timing ng pagpunta, yun talaga ang timing. May enkwentro nila yung lalaki na yun. At kung anong sasabihin nila, tanggap kagad ng lalaki, walang rejection. Hindi mo kagugulan tangan si Jesus Christ sa ganung klaseng katangian. Ordinaryong tao siya, pero iba siya magsalita.
Pero sabi ko sa inyo, yung kanyang authority at yung kanyang katangian, hindi naintindihan ni Nicodemus, hindi naintindihan ni Pilato. Di ba? Madalas ko nakwento sa inyo. Sabi ni Pilato, o so ganun, hari ka pala. Yan, sabi ng Panginoon, iyan ang katotohanan at layunin kaya ako pinanganak. Ha? At ako'y pumarito upang patotohanan ang katotohanan. Ang sino mang nasa katotohanan ay makikinig sa aking salita. Naintindihan ba ni Pilato yun? Ang sabi ni Pilato, anong totoo? Yung salita ni Pilato gano'n, anong totoo? Insulto lang yun. Pang-uuyam lang yun. Kasi hindi niya kilala na talagang yung taong yun ang katotohanan. Oh. Kaya, hindi ka maniniwala. Pero unawain niya, ha? Unawain niya, ang taong kikilalanin ng Diyos, hello, ay yung mga taong nakakakilala sa Kanya. Ulitin ko. Ang taong kikilalanin ng Diyos para makapasok sa kaharian niya ay mga taong kumikilala o nakakilala sa Kanya. Si Pilato hindi siya makakapasok. Kasi hindi niya kilala eh. At pag hindi mo kilala, hindi ka sasampalataya. Hindi ka maniniwala kailanman sa anumang sasabihin ng tao na yan. Kahit nagsasabi na yan ng buong katotohanan, joke lang sa iyo. Sasabihin mo, ano totoo? Yung salita na yun, insulto lang yun eh. Ano totoo? Parang sinasabi ni Pilato, ano mong sasabing totoo? Nandito ko nga sa harapan ko, hinahabla ka ng mga tao at paparusahan at ako ang hahatol sa iyo. Tapos sasabihin mo, hari ka. Anong katotohanan doon? Sa ordinaryong pananaw, walang katotohanan lahat sa sinasabi ni Jesus Christ. Isipin niya, ano lang to, crazy, o kaya, ano lang, pag dito, nagpapanggap lang. So, yung sinasabi ko sa inyo, ang tunay na tao mananampalataya ay nagkaroon siya ng malalim o mabuting kaalaman doon sa taong nagsalita at naunawaan niya rin yung katotohanan ng bawat sinasabi ng tao na yon. Ang example kung maganda dyan, yung blind man. Kahit balik ta rin yung taong bulag, hinahanapan siya ng mga Pariseo, sino nagpagaling sa iyo? Sabi niya, ang nagpagaling sa akin ay yung lalaking tinatawag na Jesus. Nung marinig nila yung salitang Jesus, hindi sa Diyos yun. Sabi ng mga Pariseo, hindi sa Diyos yun. Kapag yun ay makasalanan, hindi sumusunod sa kautusan ni Moises. Lalo na huwag siya magtatrabaho o gagawa sa araw ng Sabat. Inulit pa. Sumumpa ka talaga sa amin. Ay dinala mo na siya sa mga magulang dahil baka siya ay nagsisinungaling. O sabi ng mga magulang, alam namin anak namin siya at alam namin bulag siya. Pero kung paano siya nakakita, hindi namin alam. Tanungin niyo siya, matanda na siya. Yan ang sabi ng magulang. Kaya ganun yung sabi ng magulang dahil ayaw nila na sila din ay palayasin sa sinagoga. So binalikan nila yung bulag. O, pinasumpa. Magsabi ka ng tapat sa Diyos. Sa salita nila, na magsabi ka ng tapat sa harapan ng Diyos, yun ang salita natin. Pero sa salita nila, ang sinasabi nila, give glory to God. Magbigay ka ng kaliwalatian sa Diyos. Ibig sabihin nun, magsalita ka ng totoo at pawang katotohanan lang. Oh. Sabi niya, wala naman iba talaga sa akin nagpagaling, si Jesus lang. Bakit gusto niyo pang alamin kung sino? Si Jesus lang. Tinatanong niya ako pa ulit-ulit. Siguro gusto niya maging disipulo niya. Di lalo nagalit yung mga Pariseo dahil kalaban niya nila si Jesus Christ eh. Oh. Ano ibig ko sabihin nun? Yung tao na gumaling sa kanyang pananalig kay Yesu Cristo, hindi na nila kayang baliktarin. Bakit? Kasi meron na siyang naintindihan doon sa tao na yun
Although pinaparatangan niyo siya na siya ay hindi sa Diyos, pero ang sabi ng bulag, sinasabi niyo nga na hindi siya sa Diyos, pero pinagaling niya ako. Ang argumento niya, hindi pakikinggan ng Diyos ang tao na makasalanan. At wala siyang kapangyarihan galing sa Diyos kung siya ay makasalanan. Pinagaling niya ako eh. Sino nagsasabi ng totoo? Siya o kayo? Hindi mo na magigiba yung kaalaman sa katotohanan ng lalaking bulag kaysa doon sa mga paratang ng mga Pariseo na binabalik-baliktad lang ang pagkakilala nila kay Kristo. If a man didn't receive, sabi ko sa inyo, kung ang tao ay hindi talaga tumanggap ng totoong pananampalataya kay Kristo o ng katotohanan, pag hindi niya talaga nakuha yung katotohanan o tamang pananampalataya kay Kristo, hindi siya nakatayo doon, hindi niya naunawaan yung katotohanan na yon. Pag may lumapit sa kanya at siya ay pangaralan o himukid sa ibang paniniwala, madadala talaga siya. Kasi wala pa siyang tinatayuan na talagang totoo sa buhay niya. Kaya mahalaga na in the first place, nakuha nyo na yung katotohanan na yon. In the first place, nakuha nyo na yung pananampalataya na yon. Na talaga si Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Lalo na kapag ang lumapit sa iyo ay napakahusay mangaral, katulad ni Satanas. Si Satanas, matalino si Satanas. Madali niyang napasunod si Eva. We need to understand in this world, so kailangan maunawaan niyo sa mundong ito, para madali niyo maunawaan, may dalawang lugar o may dalawang kaharian lang. Kaharian ng kaliwanagan, kaharian ng kadiliman, may katotohanan at mayroong kasinungalingan. Ang katotohanan isa lang, galing lahat sa Diyos yun. At sino mang kukuha at papapel doon na hindi sa Diyos, tandaan nyo, iyon ay kasinungalingan na. Kaya sinasabi ko sa inyo yan, dahil pag hindi nyo nakuha talaga yung totoo, at ang totoo na yun ay mula sa Diyos, pag pinangaralan ka ng maraming matatalino dyan, sasabihin nila na mas totoo yung sinasabi nila, pupunta ka doon. Kasi hindi mo pa talaga nakukuha o pinapanaligan yung tamang katotohanan o yung totoong katotohanan na nanggagaling sa Diyos. If you didn't get the truth, you will always fall to all kinds of lies. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, kahit na matagal na siya sa iglesia, pero kung hindi pa niya nakita o naunawaan yung katotohanan, mabuhay siya sa kanyang pananampalataya, hindi siya nakatayo sa bato. At pag may nagdala, yung sinasabi ni Apostol Pablo, kung mayroong nagdala sa inyo ng ibang Kristo, kung may nagdala sa inyo ng ibang ebanghelyo, at mayroong nagpatanggap sa inyo ng ibang espiritu, madadala sila. Bakit? Kasi hindi talaga nila alam kung ano yung ebanghelyo. Hindi nila talaga nakilala yung tunay na Jesucristo. Natandaan nyo? Alam niyo ba na may ibang Jesucristo? Ang Muslim, iba ang Jesucristo. Hindi namatay sa krus. Hindi si Kristo yun. Ano pa? Hindi Diyos si Kristo. Mas mababa siya kay Diyos, kay Allah. Ay, sabi ng Bible, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. At ano yung became flesh? Si Jesus Christ. Yan ang hindi natin maintindihan sa kalikasan ng Diyos, pero Diyos si Kristo. Bago pa lumitaw si Abraham, naroon na ako.
Nagalit sa kanya yung mga Hudyo dahil hindi pa siya 50 years old. Nakasabay na niya si Abraham. True faith, sabi ko rito, true faith or a biblical faith ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi ko sa inyo, sa Bible, iyon ay pinapakita na iyon ay buto na itinatanim. Ulitin ko ha, ang ilustrasyon ng Biblia ay ang Diyos ay nagtatanim ng buto at ang lupa ay tayo. So, ang ibig sabihin nun, pinaliwanag yan sa Matthew chapter 13 na yung nataniman ng buto ay yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. Ulitin ko ha. Matthew 13. Yung pinaliwanag niya na, yan. The parable of the sower explained. Sabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang talinghaga ng mag-asik. Ang sino mang nakarinig ng salita ng kaharian, iyon ang ibig sabihin. Yung nakarinig. Pero sa talinghaga, merong isang tao na nagtanim at ang sabi, ang ilang buto ay nalaglag sa tabi ng daanan. Ang ilustrasyon ay inilaglag yung buto sa tabi ng daanan. Pero ang tunay na kahulugan noon ay ang tabi ng daan, isang klaseng tao yon na busy. Pero ang ibig sabihin nun, yung nalaglagan ng buto, ito yung mga taong nakarinig ng salita. So, iba't ibang klaseng lupa o iba't ibang klaseng tao at puso. May mabato, may madawag. Yung madawag, punong-puno ng alalahanin sa buhay. Yung mga bato ay matigas, ang puso. Yung iba naman ay tabi ng daan. Iisa lang ang lupa na pinubuan ng buto. Yung matabang lupa. Ano yung matabang lupa? Yung handang makinig, handang umunawa. So sila yun. So, ang pagkakaroon ng pananampalataya, having faith, unawain nyo, itong pananaw ng Bible, itong ilustrasyon ng Bible, ay itinulad sa pagkain at pag-inom. Ulitin ko, ang pagkakaroon ng pananampalataya, ang paniniwala sa mundo natin ito, ang paniniwala, pero sa spiritual, inihalin tulad ni Jesus Christ yan sa pagkain. Dahil sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 4:4, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Bakit pinagsabay niya yan? Anong komparasyon ng salita at sa tinapay? Dahil hindi nila naintindihan, sabi ni Jesus Christ, ako ang tinapay ng buhay. Ang tinapay na ibibigay ko, nagbibigay pa si Jesus Christ ng tinapay nung panahon na yun? Ano ba talagang tinapay ang binibigay ng Kristo? Salita. Na hindi nila tinatanggap. Na ayaw nilang kainin. Naintindihan nyo? Katulad din ang sinasabi ng Panginoon sa John chapter 6, yung sinasabi ko last time, ay John chapter 7. Yan. Ang sino mang sumampalataya, sabi ng Panginoon, ang sino mang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Ang sino mang sumasampalataya ay aagos ang tubig ng ilog ng buhay sa kanyang sarili. Pinapainom sila. Wala man siyang tubig. Sa madaling sabi, ano ang gusto niyang ipainom sa mga tao na yun? Yung kanyang salita at yung kanyang espiritu. Kaya pinaliwanag ni Apostol Pablo, ang ibig sabihin lang ng Panginoon ay ang espiritu na ang taong sasampalataya sa kanya ay matatanggap yung espiritu. Yun ang sinasabi ko, pag ikaw ay sasampalataya, ano ang tinatanggap mo? Una, ang salita. Pero sa likod noon, ay espiritu. Dahil pinaliwanag ni Jesus Christ, ang aking salita ay espiritu
at buhay. Yan din ang sinasabi niyan, no? Kaya paborito natin yung kwento ng Samaritan woman. Sabi ng Samaritan woman, lumalapit ka sa akin, Hudyo ka. Hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritan. Sabi ng Panginoon, kung nakikilala mo ang humihingi sa iyo ng tubig, siya pa ang magbibigay sa iyo ng tubig ng buhay. Wala kang ang panalok eh. Ang isip ng tubig ng buhay, pa rin. Na ibibigay ni Jesus Christ. Paano siya makapagbibigay ng tubig ng buhay? Wala nga siyang panalok. Pero hindi niya naintindihan, may ibibigay si Yesu Cristo na tubig sa kanya na hindi gagamit ng panalok. Yung kanyang salita. Kaya ang paliwanag ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13, sa isang espiritu, tandaan nyo to ha, sa isang espiritu, lahat tayo ay nabautismuhan patungo sa isang katawan. Tingnan niyo yung salita na yan. Dahil sa isang espiritu, lahat tayo ay nabautismuhan para tayo maibilang sa isang katawan ni Kristo. Kasi may nagtuturo, pag ikaw ay sumampalataya, maliligtas ka. Pero abangan mo pa yung ikalawang biyaya ng Diyos. Ano yun? Yung bautismo sa banal na espiritu. Kasi magiging makapangyarihan ka. Di ba? May aral na ganyan eh. Abangan mo pa yun. Basahin mo ang Bible. Lahat ba ng mga nakakilala sa Book of Acts nung nangaral sila ay literal na binabasbibaan ng banal na espiritu? Wala. 4 lang ng lugar ang kay Cornelius sa Acts chapter 19 at doon sa Samaria. Doon lang pinakita na bumaba yung banal na espiritu. Maliban doon sa wala na ikinento si Lucas na literal na binabaan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, lahat nabautismuhan. Naintindihan nyo? Lahat nabautismuhan. Dahil pag hindi kayo nabautismuhan, hindi kayo masasama sa isang katawan. So sa mga nagsabi, ano yung bautismo na yan? Yung bautismo na yun ay yung pagtanggap sa salita pa rin. Kasi ang salita ng Diyos ay Espiritu. So hindi lang yun. Dito natin maunawaan ngayon yung John chapter 7. Lahat din sila ay ginawang mapainom ng isang Espiritu. Iyan at ito, iisa lang. Pag uminom ka, tinanggap mo, nanampalataya ka, tinanggap mo ng Espiritu. Yung bautismohan ka na rin mo. Kaya makikita ninyo, yung mga turo na nag-aaral pa kami, mga bago-baguhan pa lang kami. Ngayon ko naunawaan, palso lahat yun. Kasi iba yung sinasabi ng Bible eh. Hindi nila naintindihan yung sinasabi ng Bible eh. Ngayon, malapit na tayo matapos. So, sabi ko rito, ang pagkakaroon ng pananampalataya, hindi nangangahulugan na tayo ay maniniwala sa pangalan lang. Kasi maraming tao. Ikaw ba ay sumampalataya kay Jesus? Naniniwala naman ako. Pero yung pananampalataya na yun, walang impact. Bakit yung sinabi walang impact? Kasi ang tunay na sumasampalataya, mayroong pagkakilala kung sino yung sinasampalatayanan mo. At magbabago yung reaction mo sa sinasampalatayanan mo. Naintindihan niyo? Yun ang tunay na pananampalataya. Na kapag nakilala mo yung sinasampalatayanan mo na siya ang Diyos na hindi mo pwedeng gamitin ang pangalan sa walang kabuluhan, di ba mahilig tayo magsalita? Yung salita na pag nagugulat, ano yun? Jesus Mariosa. Ginagamit mo ang banal na pangalan ng Diyos. Alam niyo, nakalagay sa commandments na yun. Alam niyo 10 commandments? Pangatlo yun. Pangatlo sa 10 commandments yun. Huwag kang gagawa
Ako ang Diyos, maliban sa akin wala ng Diyos. Pangalawa, huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Pangatlo, huwag mong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Yan mo maunawaan ang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos. Kung alam mo ang kabanalan ng Diyos, hindi pangalan niya, huwag mong gagamitin sa hindi tama. Kaso marami hindi nakakilala. Alam lang nila pangalan. Walang natin sa kanila yun. Siya ang Diyos na nagsasabi na ang bawat walang kabuluhang salita ay hahatulan ko. Magdadaldal ka ba ng walang kawawaan? At siya pa ang Diyos na nagsabi, Exodus chapter 34, verse 7, ano yun? I will not let the guilty unpunished. Hindi ko hahayaan na ang taong nagkasala ay hindi maparusahan. Nagpapatuloy ka ba sa paggawa ng kasalanan? Hindi niya palalampasin yun. Perfecto ang Diyos. Sa bawat kasalanan, lalalim at lalalim ang kaparusahan para sa iyo. Kaso nga, sabi ko sa inyo, kilala lang siya sa pangalan, pero walang dating. Sa mundong ito, may dalawang katotohanan na pinangahawakan karaniwan ng tao. Isa yung physical o material, ibig sabihin, ang katotohanan sa kanila, ang tunay na katotohanan sa kanila, yung mga bagay lang na makikita nila. Maliban doon, wala na. Walang Diyos, walang Espiritu. Kasi hindi nila nakikita yun. Hindi nila naiintindihan yun. At sabi sa Bible, iyan ang inire-regard na may kinalaman mga taong nabubuhay sa laman. Sila yon. Pero yung mga tao tinatawag na spiritual, naniniwala sila sa spiritual o hindi material na bagay, ito ay may kinalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa kanyang batas, tungkol kay Yesu Cristo bilang Diyos, at sa mga bagay na hindi nakikita. So diyan mo ngayon mapapaghiwalay yung mananampalataya sa hindi mananampalataya. Dahil ang mananampalataya ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Dito sa mga tao, ang totoo lang ay yung mga material, ang lokohan ng langit sa iyo. Sinilip na namin ang kalawatan, walang langit. Walang Diyos doon. Hindi totoo sa kanila yon. Kaya makikita ninyo, no? Baliktaran yan. Ang pinaniniwalaan nito, ang mga tao dito, kinukonsider ang mga tao na naniniwala sa spiritual, mga baliw, mga crazy, naniniwala sa wala. Pero yung mga tao naman, yung mga spiritual, ang hindi naniniwala sa Diyos, anong sabi ng Bible? Only fool say in his heart, there is no God. Hangal lang ang isang tao na nagsasabi, walang Diyos. Kaya makita niyo, baliktaran. Itinuturing ng taong spiritual, ng taong hindi naniniwala sa mga spiritual na bagay ay hangal. At ang tinuturing naman ng mga taong nabubuhay sa material, ang mga naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, mga siraulo. Kaya makikita ninyo, yung mga taong makalaman, talagang hindi sila maniniwala dahil hahatulan nila ang lahat ng bagay ayon sa sarili nilang kaalaman na nararamdaman nila at nasusukat nila ng literal. Pag hindi nila masukat yan, hindi nila maramdaman, hindi nila makita, hindi nila maamoy, hindi totoo yun, wala yun. So paano nila, sabi nga ni Apostol Pablo, paano ka tatawag doon sa hindi mo nakikita o nakikilala? Hindi talaga sila tatawag. Kaya inuutos ng Biblia na tayo ay lumakad sa pananalig, tayo ay mamuhay sa pananalig, hindi mamuhay sa mga bagay na nakikita. Yan. So ang dahilan daw, bakit ang ibang tao ay hindi naniniwala sa Diyos sapagkat napakahirap para sa kanila
na maniwala sa mga bagay na hindi nila nakikita. Ang tanging totoo na kanilang tinatanggap ay ang mga bagay na nararamdaman ng kanilang limang pakiramdam. Truly, sabi rito, itong mga taong to, katotohanan, sila yung nabubuhay ayon sa laman. Sila yung nabubuhay sa laman. Kaya pag ini-insist sa kanila na may Diyos at mayroong kautusan ng Diyos, ayaw nilang maniwala, pinatitigas nila na hindi sila iniwala. Pinatitigas talaga nila yung laman nila. Kaya ang sabi ng Bible doon, nilalagyan mo ng kalyo ang puso mo. Halos heart. Pero actually, ang pinaiiran mo lang ay yung makalaman mong paniniwala. Hindi ka niniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pinagtitibay mo talaga at pinagtitinigan mo, ito ang totoo, ito ang totoo, ito ang totoo, ito. Iyan ang mga totoo yan. Ano sinasabi mong Diyos, Diyos? Ano sinasabi mong babalik? Wala. Kita niyo? Kaya sa wisdom ng Diyos, para makilala mo na mayroong bagay o mayroong persona o mayroong Diyos na hindi nakikita, anong ginawa ng Diyos? Na inihalin tulad din doon sa templo. Sa templo, yun yung templo, meron siyang kortina sa pagitan. Di ba? Ito yung lugar ng pare at ito yung lugar ng Diyos, ng dakong kabanal-banalan. Hindi mo nakikita ang Diyos dyan. Pero yung mga bagay na patungkol sa Diyos, yung kabanantipan, nandyan lahat yun. Pero yan ang lugar ng Diyos, hindi ka pwedeng pumasok dyan nang hindi ayon sa kautusan ng Diyos, mamamatay ka sa presensya ng Diyos. Pero hindi mo makikita yung Diyos doon. Espiritu siya. At ang kahalintulad niyan ay yung katawan ni Kristo. Sabi ni Jesus Christ, sirain nyo ang templo na yan. Ang sabi niyo, hindi yung templo doon. Sirain nyo ang templo na yan at ibabangon ko sa 3 araw. Ano ibig sabihin nun? Para malaman nyo kung sino nasa loob ng laman na ito. Na kahalintulad ng circumcision. Alam niyo ito, mga babae kayo. Sa mga lalaki, sinusircumcise, tinatanggal yung laman para makita yung pagkalalaki. Ang Bible may sinasabing circumcision of the heart. Ano yung circumcision of the heart? Sisibakin ang pagkalaman ni Jesucristo para maunawaan mo na mayroong persona sa loob ng katawan na yun. At yun ang Espiritu ng Diyos na hindi mo pinaniniwalaan. Kaya inilaw ng Diyos na ma-crucify siya at mamatay. Mamatay sa laman. Pero pag namatay sa laman, hindi siya talaga tuluyang namatay. Buhay pa rin siya. Kasi ang Diyos ay Espiritu. At babangon at babangon at babangon. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Natutuwa kami at nagpapasalamat sa napakagandang pagpapahayag mo sa araw na ito, Panginoon, tungkol sa maraming bagay sa pananampalataya pagkakilala namin kay Jesucristo. Unay, Lord, na mahirap talaga unawain ang mga bagay na di nakikita, pero totoo na merong Diyos sapagkat ikaw ay nagsalita. Ipinapaunawa mo ang iyong kalooban at sa pamamagitan ng iyong salita ay pinapakumpirma mo sa tao kung totoo yung mga sinasabi ng iyong salita. Katulad ng pagsusugo mo kay Jesucristo. Katulad ng pagsabi mo, nagbibiyakin ko ang dagat upang makadaan ang mga Israelita. Lahat ng yan, Lord, ay sinasabi mo sapagkat hindi namin nakikita na literal na ginagawa ng iyong kamay. Pero yung mga sinasabi mo ay nangyayari lahat, patunay na talaga buhay ang Diyos. Kaya salamat, Lord, sa mga salita na nahayag sa araw na ito. Iwalagin ka in Jesus' name. Amen and amen.